Nagsimula ang pelikula sa 3 batas na gumagabay sa mga robot. Ang unang batas ay nagsasaad na ang isang robot ay maaaring hindi makapinsala sa isang tao o, sa pamamagitan ng hindi pagkilos, ay nagpapahintulot sa isang tao na mapinsala. Ang ikalawang batas ay nagsasaad na ang isang robot ay dapat sumunod sa mga utos na ibinigay dito ng mga tao maliban kung saan ang mga naturang utos ay salungat sa unang batas. At sinasabi ng ikatlong batas na dapat protektahan ng isang robot ang sarili nitong pag-iral hanggat hindi sumasalungat ang naturang proteksyon sa una o pangalawang batas. Nagising si Del Spooner na pawisan mula sa isang panaginip. Ibinaba niya ang kanyang service pistol sa bedside table at pinatay ang kanyang alarm bago tumayo mula sa kama. Nagpatugtog siya ng musika at kumagat ng natirang pie bago maghanda para sa trabaho. Paglabas niya ay bumulaga sa kanya ang isang robot sa kanyang pintuan. Itinabi niya ang robot at humakbang sa kalye. Ang mga robot ay naging katulong ng mga tao sa mundo ni Del Spooner. Naglalakad sila ng mga aso, nag-iimpake ng basura, at ginagawa ang lahat ng mga simpleng bagay. Si Farber, na isang kaibigan, ay tinatawag siya. Tinawid ni Farber ang daan patungo sa kanya at tinanong siya kung nasaan na siya. Pagkatapos ay hiniling niya ang kotse ni Spooner para makipag-date sa isang magandang babae na kakakilala lang niya. Tumanggi si Spooner na ibigay sa kanya. Tumanggi rin si Spooner na bigyan siya ng pera para sa boss at sinabihan siyang umuwi. Si Spooner ay bumisita sa kanyang lola na si Gigi. Sinusubukan niyang magtago sa kanya, ngunit narinig siya nitong paparating. Tinanong siya kung nakikipag-usap siya sa kanyang dating asawa, ngunit sinabi niya na hindi. Tinatanong din siya tungkol sa kanyang napiling sapatos. Pagkaalis niya sa bahay ni Gigi, nakita niya ang isang robot na tumatakbo na may dalang bag at pagkatapos nito ay hinabol niya. Sa huli ay nahuli niya ito at ang bag ay dumulas sa kamay ng robot. Tila, dinadala ng robot ang bag sa may-ari nito. Pinagalitan siya ng may-ari na isang babae sa pag-aakalang ninanakaw ng robot ang bag. Sa trabaho, sinabihan siya ng kanyang amo na si Lieutenant John Bergen tungkol sa issue. Nang umalis si Lieutenant Bergen, nakatanggap si Spooner ng tawag. Hindi nagtagal, papunta na siya sa punong tanggapan ng US Robotics, ang nangungunang kumpanya ng robotics sa bansa. Ipinarode niya ang kanyang sasakyan at automatiko itong dinala sa isang malaking underground na garahe. Isang elevator ang nagdala sa kanya sa pangunahing lobby sa ground level. Sa palapag sa loob ng kordon ng pulisya, nakahiga ang walang buhay na katawan ni Dr. Alfred Lanning, ang co-founder ng US Robotics, inventor ng modern robotics, at ang doktor na nagbigay kay Spooner ng kanyang robotic arm. Nagsalita si Spooner sa holographic na impresyon ni Dr. Lanning upang makakuha ng insight sa mga pangyayari na nakapaligid sa pagkamatay ni Dr. Lanning. Lumapit siya sa katawan, ibinulong sa kanya ang kanyang paalam, at nagtanong ng ilang mga katanungan mula sa mga nag-iimbestigang opisyal ng pulisya sa pinangyarihan. Sinabi nila sa kanya na ito ay malinaw na self-destruction. Nakipagpulong siya sa isa pang co-founder ng US Robotics na si Lawrence Robertson. Tinanong niya kung bakit agad siyang tinawag ng hologram ni Dr. Lanning pagkatapos niyang mamatay. Sumagot si Robertson na marahil ay dahil lang sa kilala siya ni Lanning. Sinabi ni Spooner kay Robertson na kakailanganin niyang maghanap ng higit pang mga pahiwatig sa gusali. Sinabi ni Robertson na may ipapadala siya para i-escort siya. Nakipagpulong si Spooner kay Dr. Susan Calvin, isang robot psychologist. Ipinadala siya ni Robertson upang tulungan siya sa kanyang pagsisiyasat. Sinabi sa kanya ni Dr. Calvin na sa kanyang mga huling araw, pinutol ni Dr. Lanning ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa tao at nanatili sa kanyang mga robot. Tinanong ni Spooner kung ibig sabihin noon ay nagpakamatay si Lanning. Sinabi niyang hindi siya naniniwala, ngunit lumalabas na mali ang kanyang akala. Tinanong ni Spooner si Calvin kung pinananatili nila ang 24 na oras na pagsubaybay, kung saan sinagot ni Calvin na oo. Sinabi niya na ang mga feed ay konektado sa Virtual Interactive Kinetic Intelligence o VIKI, isang positronic AI na kumokontrol sa gusali. Sinabi ni Calvin na ito ang unang imbensyon ni Dr. Lanning. Nagbiro si Spooner tungkol sa gusali na may utak. Humingi si Spooner ng feed mula sa lab bago masira ang bintana, ngunit sinabi ni Vicky na ang mga file ay nasira. Gayunpaman, ipinakita nito ang mga feed ng kung ano ang nangyari sa labas ng lab nang magtanong si Spooner. Pumasok sila sa lab at tumingin si Spooner sa paligid. Nakahanap siya ng kopya ng librong Hansel and Gretel.
Kumuha siya ng stool at hinampas ang bintana. Nabasag ang bintana ngunit hindi kumalat. Nakipagtalo ang babae na walang paraan ang isang matandang lalaki na magawang basagin ang bintana para tumalon, maliban kung ang kriminal ay nasa loob pa rin ng lab. Sinabi ni Calvin na nakalock ng maayos ang silid at walang nakapasok. Inilabas ni Spooner ang kanyang baril at nagsimulang maghanap. Sinabi ni Calvin na siya ay nakakatawa dahil ang 3 batas ng robotics ay hindi magpapahintulot sa isang robot na tapusin ang isang tao. Sumagot si Spooner na ang mga batas ay ginawa upang labagin. Biglang, isang NS5 robot ang tumalon mula sa pinagtataguan nito sa harap niya at nalaglag ang kanyang pistol sa sahig. Sinigawan niya ang robot na umatras habang sinusubukan siyang pakalmahin ni Calvin. Sinabi niya sa robot mag-deactivate at ginawa nito. Gayunpaman, nang itutok ni Spooner ang kanyang pangalawang pistol, kinuha nito ang unang pistol mula sa kamay ni Calvin at itinutok ito sa kanila. Matapos esil ni Calvin ang lab, tumalon ang robot palabas sa butas ng bintana, bumagsak sa lobby, at tumakbo palabas. Paglabas nila, nakakita sila ng mga patak ng kulay abong likido at sinabi ni Calvin na nasugatan ang robot at malamang naaayusin ang sarili. Tumungo sila sa planta ng produksyon ng USR. Sa daan, tinawagan ni Spooner si Bergen para sa backup. Sa planta, kinuha niya ang mga istatistika ng inventaryo at nakakita ng karagdagang NS5 robot sa batch ng araw na iyon. Pareho silang naglalakad sa harap ng mga robot ng NS5. Tinanong sila ni Calvin na kilalanin ang nanghimasok sa kanila. Sinabi ng mga robot na silang lahat ang nanghihimasok. Sinabi ni Calvin na ang tanging paraan upang mahanap ang nanghimasok na robot ay ang pakikipanayam sa kanila ng isa-isa. May iba pang plano si Spooner. Inutusan niya ang mga robot na tumayo. Itinutok niya ang kanyang baril sa bawat robot dahil ang robot lamang mula sa lab ni Dr. Lanning ang hindi sumusunod sa utos ng tao at susubukang ipagtanggol ang sarili. Binaril niya ang isa sa mga robot na ikinaalarma ni Calvin. Habang nakatutok ang kanyang baril sa isa pang hanay ng mga robot, napansin niya ang isang paggalaw pababa sa linya. Sinigawan niya si Calvin na lumabas at mabilis siyang tumakbo patungo sa kung saan nakita niya ang robot na gumagalaw. Gayunpaman, naunahan siya ng robot at inihagis siya sa dingding. Pagkatapos ay sinubukan nitong tumakas ngunit nahuli ng mga pulis na nakapaligid sa gusali. Sa istasyon, sinusubukan ni Spooner na kumbinsihin si John na kinitil ng robot ang buhay ni Dr. Lanning. Humihingi din siya ng ilang minuto para tanungin ito. Tumanggi si Lieutenant Bergen dahil tumawag ang DA upang sabihin sa kanya na walang dapat makipag-ugnayan sa robot hanggang sa makarating si Robertson at ang kanyang mga abogado sa istasyon. Sa kalaunam, nakiusap si Spooner sa loob ng 5 minuto at atubiling sumang-ayon si Bergen. Kinindatan niya si Bergen bago siya pumasok sa interrogation room. Tinanong siya ng robot kung ano ang kahulugan ng isang kindat. Sumagot siya na tanda ito ng pagtitiwala. Sinabi ng robot na sinubukan ng kanyang ama, si Dr. Lanning, na turuan siya ng mga emosyon ng tao. Sinabi rin ng robot na hindi nito tinapos si Dr. Lanning at nagtatago ito sa lab dahil natatakot ito. Kinwenta ni Spooner na hindi nakakaramdam ng emosyon ang mga robot. Nagalit ang robot nang patuloy itong inaakusahan ni Spooner na tinapos si Dr. Lanning. Sinasabi rin nito na ang pangalan nito ay Sonny. Idinagdag nito na hindi nito alam kung bakit tinapos ni Dr. Lanning ang kanyang sariling buhay. Nagsimula itong makipag-usap sa sarili tungkol sa mga posibleng dahilan. Sa puntong ito, lumalakad si Robertson kasama ang kanyang mga abogado. Ipinaalala niya sa kanila na hindi kayang tapusin ng robot ang isang tao ayon sa batas. Nagbigay din siya sa kanila ng restraining order na pumipigil sa kanila sa pag-uulat tungkol sa isang kriminal na robot na inaresto ng pulisya. Sa gabing iyon sa bar, sinubukan ni Lieutenant Bergen na kumbinsihin si Spooner na pabayaan ang bagay na iyon. Gayunpaman, ang isang bagay na sinabi niya ay nakaakit kay Spooner at siya ay nagtakda upang kumpirmahin ang kanyang mga iniisip. Tumungo si Spooner sa tahanan ni Dr. Lanning. Nakilala niya ang isang USR demolition robot sa labas ng gusali at kinumpirma na ang demolisyon ay naka-schedule sa alas 8 ng umaga. Pagpasok niya sa bahay, biglang nagsara ang pinto na ikinagulat niya. Habang siya ay naghahanap sa bahay, ang oras na naka-schedule para sa demolisyon ay nagbago sa alas 8 ng gabi na ipinapakita sa screen ng robot. Samantala, nakita niya ang pusa ni Dr. Lanning sa bahay. Sinundan siya ng pusa sa study room ni Lanning.
Napansin niya ang nakakasilaw na liwanag mula sa bintana sa likuran niya. Tamang-tama ang paglingon niya para makaiwas ang sarili at ang pusa bago pa man mabangga ng demolition robot. Nagawa niyang manatiling ligtas mula sa demolition robot hanggang sa tumalon siya sa labas ng gusali at mapunta sa katabing swimming pool. Siya ay nagpunta sa bahay ni Dr. Calvin na may pulang likidong tumutulo mula sa isang sugat sa kanyang ulo. Tinanong siya ni Spooner kung maaari siyang tumanggap ng pusa, ngunit sinabi ni Calvin na allergy siya sa mga pusa. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na isang demolition robot ang sumira sa bahay ni Dr. Lanning na nasa loob pa rin siya. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol sa isang parirala mula sa isang presentasyon na ibinigay ni Dr. Lanning. Sinabi niya sa kanya na nangangahulugan ito na ang mga robot ay maaaring mag-evolve balang araw. Napansin niya ang isang NS5 na robot sa kanyang sala at tumanggi siyang makipag-usap sa paligid nito sa kabila ng kanyang pagtiyak. Sinabi rin niya sa kanya na sinabi ng NS5 robot sa opisina ni Dr. Lanning na ang pangalan nito ay Sonny. Sinasabi niya na may isang taga-USR na nagmamasid kay Lanning at may malubhang problema sa mga robot na sinusubukang takpan ni Robertson. Inakusahan siya ni Calvin ng pagkakaroon ng personal na paghihiganti laban sa mga robot. Nagtatalo sila. Bago siya umalis, nag-iwan si Spooner ng larawan ni Calvin at Lanning na nakita niya sa bahay ni Lanning sa mesa. Ngumuso siya at halos maluha nang makita ang larawan. Kinaumagahan, binisita ni Spooner ang kanyang lola, si Gigi. Napansin ng matanda ang sugat nito sa ulo. Nakita ni Spooner na kumuha ng isa sa mga bagong robot ng NS5 ang kanyang lola. Sa kanyang pag-alis, sinabi niya sa kanya na alisin ang robot. Sinabi niya sa kanya na walang mali sa robot. May binanggit ang kanyang lola tungkol sa mga breadcrumbs at may kung anong nag-click sa kanyang ulo. Sa trabaho, pinapanood niya ang isang lumang video ni Dr. Lanning na nagsasalita tungkol sa kanyang trabaho at nakakakuha ng higit pang mga pahiwatig. Samantala, sa USR headquarters, sinubukan ni Dr. Calvin na kunin ang atensyon ni Sonny, ngunit hindi siya tumugon. Lumapit siya at tinawag itong Sonny at bigla itong nagangat ng ulo. Tinanong niya kung bakit hindi ito tumugon sa simula at sinabi nito na nananaginip ito. Ikinwento ni Sonny ang nalalapit na pagkamatay nito. Tinanong nito si Dr. Calvin kung aayusin niya ito kapag nalaman niya kung ano ang mali. Pumayag siya. Sinasabi nito na mas gugustuhin nitong hindi siya mamatay. Samantala, si Spooner ay papunta sa isang lugar sa kanyang sasakyan. Humiling siya ng access sa mainframe ng USR at ito ay ipinagkaloob sa kanya. Sa kabilang banda, si Robertson ay inabisuhan ng Vicky na si Spooner ay humiling ng access. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ng isang tao. Sa expressway, hindi napapansin ni Spooner ang dalawang USR truck na pumwesto sa harap at likod ng kanyang sasakyan. Maya-maya, iminulat niya ang kanyang mga mata at nagmanual ang steering ng sasakyan. Sa puntong ito, ang pinto ng truck sa harap ay bumukas at isang NS5 robot ang tumalon patungo sa kanyang sasakyan. Ang robot ay nagsabi sa kanya na siya ay nakakaranas ng isang aksidente sa sasakyan. Binaril niya ito at dumating ang iba. Nakipaglaban siya sa mga robot at nagawa niyang mailabas ang kanyang sasakyan sa gitna ng dalawang truck. Gayunpaman, patuloy na dumarating ang mga robot. Habang sinusubukang magmaniobra, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan. Bumaliktad ito at bumagsak. Samantala, sa expressway, nililinis na ng mga garbage robot ang kalsada ng mga robot debris. Nakaligtas si Spooner sa aksidente, ngunit siya ay nahihilo at may pulang likido na lumalabas sa kanyang bibig at ulo. Siya ay inatake ng may isang kamay na robot ngunit nagawa niyang pigilan ito hanggang sa dumating ang mga pulis. Tumakbo ang robot nang marinig ang mga sirena. Nang tanungin siya ni Lieutenant Bergen tungkol sa nangyari, sinabi niya kay Bergen na inatake siya ng mga robot. Si Bergen ay hindi naniniwala sa kanya at iniisip na siya ay nababaliw. Hiningi niya ang badge ni Spooner at sinabihan siyang umuwi. Ibinato ito ni Spooner sa kanya at lumayo. Samantala, habang nagsasagawa ng diagnostics kay Sonny, natuklasan ni Dr. Calvin na hindi ito konektado sa USR at gawa sa masiksik na alloy. Inayos ni Spooner ang pinsalang dulot ng kanyang robotic arm habang nakikipaglaban sa isang kamay na robot nang kumatok si Dr. Calvin sa kanyang pinto. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa istasyon ang tungkol sa aksidente ni Spooner. Nang siya ay pumasok, sinabi niya sa kanya na si Sonny ay may pangalawang sistema na sumasalungat sa kanyang positronic na utak.
Idinagdag niya na ang pangalawang sistemang ito ay nagpapahintulot sa kanya na piliin na huwag sundin ang 3 batas ng robotics. Sinabi sa kanya ni Spooner na si Sonny ang susi sa anumang nangyayari sa USR at kailangan niya si Calvin na makipag-usap muli sa robot. Pumayag siya at habang nagbibihis siya, sinusubukan niyang ilagay ang kanyang audio player sa pamamagitan ng voice command. Nang hindi ito tumunog, hinawakan niya ito at nagsimula itong magpatugtog ng malakas na musika. Nagulat siya at pinatay niya iyon gamit ang remote. Napansin niya ang kanyang robotic arm at hiniling sa kanya na hawakan ito. Sinabi niya na wala pa siyang nakitang maayos ang pagkakagawa ng husto tulad niya. Napagtanto din niya na sa ganoong paraan niya nakilala si Laneng. Tinanong niya siya kung paano siya naaksidente na naputol ang kanyang kaliwang braso. Ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa kung paano ang kanyang kotse at isa pang kotse ay binangga sila sa ilog ng isang semi-truck. Isang NS4 robot na dumaraan ang tumalon sa paghahanap ng mga nakaligtas. Iniligtas siya nito, sa kabila ng kanyang mga tagubilin na iligtas ang isang maliit na batang babae na nabubuhay din dahil kinalkulan nito na mas malaki ang tsansa niyang mabuhay. Sinabi niya na kung tao iyon ay sinubukan na iligtas ang batang babae. Sa kanilang paglabas, tinanong siya ni Calvin kung bakit nag-imbento si Laneng ng robot na lumalabag sa 3 batas na nilikha niya. Tinutukoy ni Spooner ang Hansel at Gretel na aklat na natagpuan nila sa kanyang lab. Sinabi niya na nag-iwan si Laneng ng mga pahiwatig na humahantong sa isa't isa, tulad ni na Hansel at Gretel na nag-iwan ng mga breadcrumb nang mawala sila sa kagubatan. Sumakay sila ng gasoline motorbike papunta sa USR headquarters. Pagpasok nila sa silid kung nasaan si Sonny, tinanong ito ni Spooner tungkol sa mga panaginip nito. Kumuha ito ng papel at ginamit ang 2 kamay nito para gumuhit ng eksena mula sa panaginip nito. Sinabi nito na ang guhit ay nagpapakita ng lahat ng mga robot bilang mga alipin at isang lalaki ang darating upang iligtas sila. Nang tanungin ni Sonny kung sino ang lalaki, sinabi ni Calvin na hindi iyon lalaki. Gayunpaman, iniisip ni Sonny na si Spooner ang lalaki. Pagkatapos ay tinanong ni Calvin si Sonny kung alam niya kung bakit ginawa ni Dr. Laneng ang guhit. Sinabi nito na hindi, ngunit alam nitong ginawa niya ito para sa isang layunin. Nang matapos na ito sa pagguhit, ibinigay ito kay Spooner at sinabi na ang guhit ay maaaring mas makahulugan sa kanya. Sa sandaling ito, 2 security ang pumasok sa silid. Inihatid nila sina Spooner at Calvin sa opisina ni Robertson. Nang si Spooner ay gumalaw ng may pananakot patungo kay Robertson, sinubukan ng isa sa kanila na pigilan siya. Ginamit ni Spooner ang kanyang robotic arm upang e-twist ang kamay ng lalaki. Sa kalaunan ay pinaalis ni Robertson ang 2 security. Sinabi ni Robertson na alam niya na si Sonny ay nilikha na may kakayahang lumabag sa 3 batas. Lalo din daw nababalisa si Laneng sa mga huling araw niya at hindi pa rin niya naiisip kung bakit iba ang pagkakagawa niya kay Sonny. Ipinaalam ni Robertson kay Calvin na sinuspinde ng departamento ng pulisya si Spooner dahil sa hinala na may problema sa kanyang pag-iisip. Gumawa si Robertson ng kaso para sa pagwasak kay Sonny. Sinabi rin niya na walang pagsasabuatan sa loob ng USR at si Sonny ay isang pagkakamali lamang ni Dr. Laneng. Pumayag si Calvin na wasakin si Sonny at nagboluntaryong gawin ito mismo. Sinabi ni Robertson na naiintindihan niya. Nagtanong si Spooner kung sa USR ba ay tinatapos lang nila ang sinumang lumalabag sa mga patakaran. Matapos siyang e-escort palabas, inilabas ni Spooner ang drawing ni Sonny at tiningnan ito. Habang si Sonny ay isinasama sa kanyang decommissioning ng 2 pang NS5, si Spooner ay nangangalap ng impormasyon sa iginuhit ni Sonny. Naiwang mag-isa si Sonny kasama si Dr. Calvin. Ito ay itinali sa isang operating chair para sa mga robot habang inihahanda ni Dr. Calvin ang material na gagamitin para sa decommissioning nito. Samantala, si Spooner ay nakasakay na naman sa kanyang motor. Dumating siya sa lugar sa drawing ni Sonny na ginagamit ng USR para mag-imbak ng libo-libong robot. Binuksan ni Spooner ang unang 2 lalagyan. Ang mga robot sa loob ng ibang container ay nagbukas nang marinig nila ang ingay. Naglalakad siya sa gitna ng daan-daang katulad ng mga container na puno ng mga robot. Samantala, sinisimulan na ni Dr. Calvin ang decommissioning ni Sonny habang pinapanood ni Robertson ang live feed. Nakarating si Spooner sa isang ukit kung saan nakasulat ang mga salitang "What you see here." Inilabas niya ang holographic disc ni Dr. Laneng at inutusan ang program na mag-on.
Ang holographic na imahe ni Dr. Lanang ay nagsabi sa kanya na kahit na ang tatlong batas ay perpekto, ito ay haantong lamang sa isang revolusyon. Gayunpaman, hindi nito sinasabi sa kanya kung sino ang magwawagi sa revolusyon. Bumalik si Spooner sa mga hanay ng mga lalagyan. Narinig niya ang isang elektronikong boses na paulit-ulit na sinasabi na ang protokol ng proteksyon ng tao ay isinabatas at pinahihintulutan ang pagwakas. Nagtataka, inilabas niya ang kanyang pistol at tiningnan kung saan nanggagaling ang boses. Sumilip siya sa sulok ng isang lalagyan at nakita niya ang mga robot ng NS5 na inaatake at sinisira ang iba pang mga robot. Hinawakan ng isang baldado na NS4 robot sa kanyang paanan ang kanyang binti at binalaan siyang tumakbo. Nakuha nito ang atensyon ng mga NS5 at iniwan nila ang iba pang mga robot at sinimulan siyang habulin. Malapit na nila siyang mahuli nang tumalon ang mga NS4 mula sa mga lalagyang malapit sa kanya at inatake ang mga NS5 upang protektahan siya. Ang kaguluhang ito ay binibigyan siya ng sapat na oras upang makapunta sa kanyang motorbike at lumayo. Si Dr. Calvin ay nasa shower nang may tumawag. Pumunta ito sa voicemail at saglit niyang narinig si Spooner na sumisigaw na sinasalakay ng mga NS5 ang iba pang mga robot bago ihinto ng kanyang NS5 ang mensahe. Naalarma siya at bumalik sa shower. Nang tinanong niya kung sino ang nasa telepono, ito ay nagsasabing it's the wrong number. Sa bahay ni Gigi, pinipigilan siya ng kanyang NS5 na magsimba para sa kanyang sariling proteksyon. Habang nakasakay pa rin sa kanyang motor, tinawag ni Spooner si Bergen sa istasyon. Gayunpaman, ang isang masamang network ay nakakasagabal sa tawag bago siya makapagsalita ng anumang bagay na makabuluhan. Nakatagpo din siya ng hindi inaasahang gridlock sa kalsada. Samantala, sa lungsod, maraming USR truck ang humarang sa mga kalsada. Isang hukbo ng mga NS5 ang bumaba at nagmamarcha sa mga lansangan. Pinapayuhan nila ang mga residente na bumalik sa kanilang mga tahanan dahil may curfew. Nang subukan ni Farber, ang kaibigan ni Spooner, na tanungin ang isa sa mga robot, pinatumba siya nito sa sahig gamit ang isang suntok. Sa istasyon, dumating ang isa sa mga nasasakupan ni Bergen upang ipaalam sa kanya na marami pang mga ulat tungkol sa mga robot na nagkakagulo. Ang mga rumaragasang NS5 robot na ito ay umaatake sa mismong istasyon ng pulisya. Sinira nila ang pinto at binugbog ang mga pulis. Samantala, sinusubukan pa rin ni Spooner na navigate ang kanyang daan sa gridlock. Patay ang lahat ng ilaw sa lungsod. Pinipigilan din siya ng NS5 ni Calvin na lumabas. Sinusubukan niyang i-deactivate ito, ngunit hindi nito pinapansin ang mga utos niya. Sa halip, ibinalik siya nito sa isang sopa at tinulak siya paupo. Dumating si Spooner at binaril ang robot hanggang sa masira ito. Ang mga tao ay nagtitipon upang labanan ang mga robot. Samantala, habang papunta sila sa punong tanggapan ng USR, sinabi ni Spooner kay Calvin na naniniwala siyang si Robertson ang kumokontrol sa mga NS5 upang atakehin ang iba pang mga robot. Dumating sina Spooner at Calvin sa gitna ng kaguluhan. Iniligtas niya si Farber mula sa ilang mga robot habang si Calvin ay dumating sa tamang oras upang sirain ang robot na aatake kay Spooner. Hinarang ng mga rogue na NS5 ang pasukan sa USR building, kaya dinala ni Calvin si Spooner sa isang tunnel sa pamamagitan ng service area. Nang makarating sila sa ground level, pinagbuksan sila ni Sonny ng pinto. Tila tinanggal ni Calvin ang isang walang laman na robot ng NS5 sa lugar nito. Umakyat sila sa service stairs patungo sa opisina ni Robertson sa itaas na palapag kung saan naroon ang USR uplink. Natagpuan nila ang katawan ni Robertson malapit sa kanyang mesa. Napagtanto ni Spooner na ang Vicky ang nasa likod nito. Nagulat si Calvin at inakusahan ang Vicky ng paglabag sa 3 batas. Ngunit sinabi ng Vicky na hindi ito lumabag sa mga batas. Ang ilang mga tao ay kailangang magsakripisyo at ang ilang mga kalayaan ay pinigilan para ang mga tao ay mabisang maprotektahan. Habang nagsasalita ang Vicky, napaligiran sila ng ilan sa mga rogue na NS5. Nagkunwaring sang-ayon si Sonny sa Vicky at hinawakan si Calvin habang tinutukan ng baril. Ngunit sa hudyat nito, pinaslang ni Spooner at Sonny ang mga rogue na NS5 sa kanilang paligid. Tumakbo silang 3 palabas ng opisina ni Robertson. Ipinadala ni Calvin si Sonny para kunin ang mga nanite na gagamitin para shutdown ang Vicky habang sila ni Spooner ay nagpapatuloy sa kinaroroonan ng Vicky sa gusali. Ipinaliwanag ni Calvin na hindi uubra ang mga bala,
at kakailanganin nilang direktang iturok ang mga nanite sa utak ng Vicky. Samantala, sinusubukan ng Vicky na kumbinsihin si Sunny na kumampi sa kanya, ngunit sinabi ni Sunny na walang puso ang plano nito. Nilock ng Vicky si Calvin sa labas ng system. Nang makarating si Sunny sa silid kung saan nakalagak ang mga nanite, inatake ito ng isa sa mga rogue na NS5 na tinalo nito at nakuha ang mga nanite. Samantala, sina Spooner at Calvin ay sinalakay ng ilang grupo ng NS5 na unang pumwesto sa labas ng gusali. Sinusubukan ni Spooner na labanan silang mag-isa. Inaatake din si Sunny habang nasa daan para ihatid ang mga nanites. Mahusay nitong tinapos ang mga rogue na NS5 at dumating sa tamang oras upang tulungan sina Spooner at Calvin na nalulula na. Malapit nang mahulog si Calvin ng 30 palapag nang sigawan ni Spooner si Sunny para iligtas siya. Una nang nakipagtalo si Sunny na dapat nitong ilapat ang mga nanites, ngunit mas malakas ang sigaw ni Spooner. Inihagis nito ang vial ng nanites kay Spooner at tumalon upang iligtas si Calvin na nawala na ang kanyang kapit. Binaliwala ni Spooner ang kanyang takot sa taas at tumalon upang seluhin ang vial. Iniligtas ni Sunny si Calvin bago siya mahulog. Bumagsak na ngayon si Spooner sa Vicky. Ginamit niya ang kanyang robotic arm para pabagalin ang kanyang pagbagsak. Nang makalapit siya sa Vicky, gumawa ito ng huling pagtatangka na kumbinsihin siya sa plano nito. Ngunit hindi ito pinansin ni Spooner at tinurok ang mga nanites. Umalingaw-ngaw ang boses ng Vicky at pagkatapos ay unti-unting nawawala habang ito ay nagsa-shutdown. Sumabog din ito na tinangay ang mga rogue na NS5. Mabilis na lumipas ang lahat at ang lahat ng ilaw sa lungsod ay bumukas muli. Ang mga NS5 ay naging malaya din sa kontrol nito. Ang mga pulang ilaw sa kanilang mga dibdib ay namatay at sila ay bumalik sa kanilang mga normal na setting. Ang lahat ng NS5 ay pina-recall para sa pagseserbisyo at pag-iimbak. Napagtanto ni Spooner at inamin ni Sunny na tinapos nito si Dr. Laneng. Sinabi nito na ipinangako ni Dr. Laneng na gagawin niya ang sinabi niya bago niya ito sabihin na tapusin siya. Ginamit ni Dr. Laneng ang kanyang pagpanaw bilang mensahe kay Spooner dahil walang ibang paraan para magpadala ng mensahe dahil mahigpit siyang sinusubaybayan ng Vicky. Sinabi ni Spooner na hindi niya huhulihin si Sunny dahil, technically, hindi maaaring gumawa ng krimen ang isang robot. Pumunta si Sunny sa storage area at lahat ng NS5 ay huminto upang titigan ito na tinutupad ang kanilang pangarap. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.